Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ang huling bahagi ng Kitabus Salah at huling bahagi ng kabanata tungkol sa janaza. At ito na nga yung ta'ziya. Ta'ziya, ibig sabihin, pakikiramay. Pakikiramay doon sa namatayan. Okay, so yung tao na tumatanggap ng pakikiramay, yung namatayan, hindi yung patay. Hindi yung patay. At sa English, kapag makikiramay kayo, halimbawa, gusto nyong social yung kambal, halimbawa, makikiramay, ang tama, condolences, plural, hindi singular, hindi condolences. Pero sa Tagalog kasi na parang katanggap-tanggap na rin yung condolence, ganun. Pwede na rin, inshallah. Pero plural siya, madalas na nagagamit. So ngayon, ta'ziya, inshallah. Al-mas'alatu tasi'a at-ta'ziyatu hukmuha wa kayfiyatuha. Ang ta'ziya o pakikiramay at ang hatol dito at ang kaparaanan nito. Ngayong ta'ziya, ito nga ay pakikiramay sa layunin na mapanatag ang loob ng namatayan. Mapanatag ang loob ng namatayan at lumakas ang loob nila na tanggapin ang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay magpapakatatag sa namang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyat tasliyatu al-musabah wa takwiyatuhu ala tahammuli musibatahu. Ala tahammuli musibatihi. Ito yung tasliya. Kumbaga, tasliya, yung gumagawa ka ng paraan para sila ay matuwa. Kumbaga, mabawasan ng kanilang kalungkutan. Okay. Ito yung pagpapahupa ng kalungkutan ng namatayan, yung musab, at ang pagpapatatag sa kanila sa pagtitiis at syempre pagpasan sa musiba na dumating sa kanila. Musiba na ibig sabihin pagsubok na dumating sa kanila mula kay Allah. Fatadkuru lahu al-ad'iyah wal adkar al-warida fi fadilati sabri wal ihtisab. Na sa ta'ziya, syempre pangunahin dito yung ginagawa ng tao na pagdalaw. O kung di mo madadalaw, mag-message ka sa kanya, papadala ka ng text, PM, at kung may kakayanan ka na makausap siya, yung ibig sabihin yung namatay, kung meron ka pang kakayanan na makausap sila, yung namatayan, ipaalala sa kanila ang mga dua at mga adkar na warida, ibig sabihin merong patunay o napagtibay mula sa sunnah, tungkol sa sabar at ihtisab, pagtitiis at ihtisab, paghahangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kahit namatayan sila, ang kanilang pagtitiis, inshallah, ay magiging dahilan na patatawarin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At iba pang mga bagay, paalalahanan sila na darating talaga ang kamatayan sa lahat. Ito'y naitakda na ni Allah. La yastakdimunaha wa la yastakhirun, hindi ito maipagpapaliban o hindi ito mapapaaga ng mga tao. Ang itinakda ni Allah ay matutupad sa lugar at oras kung kailan ito itinakda ni Allah. At nakapagtakda na nga si Allah 50,000 years bago pa niya likhain ang mga nilikha. So wala magbabago. At ang kalungkutan ng tao ay walang idudulot sa kanya na anuman na kumbaga pagbabago sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya mas mainam, yung ay mabuting masasabi mo dun sa tao na namatayan, mas mainam na sila'y magtitiis, inshallah. Dahil nga maaring mangyayari na sa sobrang emosyon ng tao na siya ay namatayan, maaring nakakagawa na pala siya ng mga paglabag. Nakagawa na pala siya ng mga paglabag. Halimbawa, kabilang sa mga paglabag na nagagawa ng mga namatayan, yung tinatawag na niyaha. Yung niyaha, yung paghagulgol sa namatayan, masyado silang malakas umiyak. O sinasaktan nila yung sarili nila, katulad ginagawa ng mga Shia. Kaya nila sinasaktan daw yung sarili nila bilang pagluluksa sa kamatayan ni Al-Hussein. At kung ano pang dinadahilan nila. Pinupunit nila yung damit nila at kung ano pang bagay. Lahat yun ay paglabag. Walang ganung batas sa Islam. Wa tushra'u ta'ziyatu ahlil mayyit mimma yukhaffifu anhum min masabihim. At isinabatas ang ta'ziya para sa mga namatayan. At isinabatas dito kasama nito yung mga gawain na magpapagaan sa kanilang mga dinadanas na paghihirap o kalungkutan at iba pang may kinalaman sa pagluluksa. Wa yuhammiluhum al-rida was sabar. At ang layunin nga ng nakikiramay ay ang ipaalala sa kanila ang malugod sa itinakda ni Allah tang magtiis. Mimma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu wa illa fabima tayassara lahu min al-kalamil hasan alladhi yuhaqqiqu al-gard. So nga, sasambitin ng tao ng mga natapagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga ahadith o ayah ng pagpapaalala tungkol sa kaluguran sa pagtatakda ni Allah at pagtitiis. Marami, di ba? Marami mga ayah at hadith ang may kinalaman sa kaluguran sa itinakda ni Allah at pagtitiis. Kung alam niya ito, o kaya nakabisado niya. Pero kung wala naman, ay sabihin na lamang niya ang anumang madali para sa kanya na sabihin, na mabubuting mga pananalita, na dahil dito ay matutupad ang garad, ang layunin ng ta'ziya, yung gumaan ng pakiramdam ng namatayan. At sila inshallah ay tatanggap sa pagtatakda ni Allah. Okay? Pero hindi yung yun ang dapat na layunin, yung mapapanatag sila, na kahit namatayan sila, mapapanatag sila. Ganun ang layunin. Hindi yung yung sabihin mo doon sa namatayan, baka sinusunog na sa impyerno yung tatay mo, o kung sino pa mong namatayan. Hindi magandang lugar ng pagbibiro yung ta'ziya. So ito ay seryosong panahon o seryosong okasyon. So hindi kumbaga ang dapat na sasabihin niya ay yung mga magpapatupad o makakapagtupad ng layunin ng ta'ziya, ang pahupain ang kalungkutan ng mga namatayan at magtiis sila at tanggapin nila ang pagtatakda ni Allah. Wala yukhalifu syar. Siyempre yung kanyang sasabihin sa ta'ziya at kanyang gagawin ay hindi dapat tumataliwas sa batas ng Islam. So kung sa ta'ziya sa iyong pakikiramay may kasama kang abuloy na ibibigay, pwede. Pagkain o inumin o abuloy na pera, pwede, inshallah. Siyempre sa Islam wala naman yung yung bulaklak ng patay. Hindi ka na magdadala nun. Lang na may daladala ka pang ganun. Bulaklak ng patay. Okay, may daladala ka pa tarpaulin. Pinaprint mo. O si vlogger ganito, pinanganak ganito, namatay ganito, yung kinamatayan niya, rahimahullah. O bayani, legendary, maalamat na vlogger, ito siya, o dito siya namatay. O daladala mo pa yung camera mo kung ano-anong pinagagawa mo doon. Hindi yun bahagi ng ta'ziya. So iniulat ni Usama bin Zaid radiyallahu anhuma, si Usama na anak ni Zaid bin Haritha, sinabi niya, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ursilat ilayhi ihda banatihi tad'u wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut.
So, meron daw babae na nag-utos sa isa sa mga babaeng sahaba. Inutusan niya ang isa sa mga anak na babae ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namatayan siya ng anak. Na namatayan siya ng anak. Hindi natukoy kung lalaki ba o babae. At ang naging tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji ilayha, bumalik ka sa kanya. Bumalik ka sa kanya. Faakbirha, at sabihin mo sa kanya, anna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. So, ito'y madalas na mababasa ninyo sa mga message ng ta'ziyah. Yung halimbawa, merong mamamatay, so yan yung sinusulat nila sa text, sa WhatsApp, at ito yung dalil doon. Hadith ito na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Na mainam sabihin natin, lillahi ma'akhada wa lahu ma'ata. Kay Allah ang anumang kinuha niya at sa kanya talaga ang anumang ibinigay niya. Ibig sabihin, wala talaga tayong tangan na absolutely sa atin. Ang lahat ng nasa atin dito sa mundo ay kay Allah pa rin ang pagmamayari. Okay? So, ibig sabihin, siya pa rin ang may control. Kung bibigay niya, siya ang bahala. Kung babawiin niya, siya ang bahala. Kasama na yung buhay ng tao. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, at ang lahat ng bagay para kay Allah, kumbaga sa mga ibinigay niya sa atin ay nasa o merong takdang panahon. Lahat ay merong takdang panahon. Yung buhay natin lalong-lalo na meron itong takdang panahon, hindi na ito sa sobra pa rito at hindi ito magiging mas maikli pa rito. Famurha faltasbir. Kaya utusan mo siya, na magtiis. Utusan mo siya na magtiis. Pero sa hadith na ito, mali at pagkabasa ko. Kasi mudakkar yung Fa'arsalat ilayhi ihda banatihi tadu'uhu wa tukbirhu. So yun dapat siguro. So meron daw inutusan yung isa sa mga anak niya. So meron siyang anak na babae na nag-utos sa isang lalaki na pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sabihin na namatay ang kanyang anak. So ito yung dahilan kung bakit doon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji, mudakkar, hindi mo annaf yung So yung inutusan lalaki. At maring yung namatayan, anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apo niya yung namatay. Apo niya kumbaga yung namatay. Sasabi, utusan mo siya na magtiis. Pamurha faltasbir. Utusan mo siya na magtiis. Famurha faltasbir wal tahtasib. At umasa sa gantimpala ni Allah. Wa hada min ahsanil alfad al-warida fi ta'ziyah. Itong isa sa mga pinakamaiinam na mababanggit o masasabi nino man sa ta'ziyah. O yan bagi endal uzai tajannubu ba'dal umuril lati intasharat bainan nas. At ito nga yung pinakamainam, pero syempre mayroong ilang mga bagay na dapat lalayuan ng nakikiramay. Ilang mga bagay na laganap na sa mga tao. Walay sa laha aslun fi syar, at walang mga batayan sa ating relihiyon. Ibig sabihin, hindi talaga bahagi ng ating relihiyon. Una, al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khas bijalbil karasi wal ida'a wal qurra. Unang ginagawa ng mga tao na walang batayan sa Islam na may kinalaman sa ta'ziyah, yung pagtitipon nila sa isang lugar na meron doon mga upuan, merong maraming ilaw at merong mga nagbabasa ng Quran. O maaaring iba pa, bukod pa rito. Okay? So, walang batayan yun. Diba? Parang ginawa na nilang burol. Ginawa na nilang burol yung ta'ziyah. Ang ta'ziyah, hindi ito burol. Kasi yung patay, minamadali nating mailibing. Minamadali natin na mailibing. Pero nga, magiging paglabag din yun na kailangan pang hintayin yung kamag-anak na ganito, hintayin pa galing ng Marawi, galing ng Cotabato, galing kung saan-saan bago ilibing yung patay. Hindi pwede yun.
Hindi pwede yun. Dumating man sila doon, anong gagawin nila? Bubuhayin nila yung patay, halikan nila yung patay, magpo-post sila doon sa patay, post sila, selfie sila nung patay. Mahal na mahal ko tong kapatid ko na to, kahit ampon to. Selfie, huling selfie. Mga ganun. Walang saysay yung mga ganong bagay. Ito rin walang saysay, kumbaga. Titipunin yung mga tao, tapos may mga upuan doon, mayroong maraming ilaw, tapos may mga nagbabasa pa ng Quran. Yung paborito nila surah Yasin. Yung Yasin ginawa na nilang agimat. Minsan, di ba may aya doon, min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Sa harap daw nila ay merong harang at sa likod nila ay merong harang. Pag ni-recite mo raw yun, di ka raw makikita nung kalaban. Sabi niya, dala-dala namin yung kotse. Huwag kayong matatakot sa LTO, sabi niya. Pag andyan na yung checkpoint, sabihin, recite nyo lang tong aya na to, hindi nila kayo makikita. Sira ulo. Ayun din, ginawa nila agimat yung Quran. Walang ganun. Walang ganun. Sabihin ni Yasin, paginitan na naman siya. So ginawa na nilang agimat yung surah Yasin at iba pang mga surah. Pangalawa, amalot ta'am khalalu ayyamil aza min kibali ahlil mayyiti lidiyafatil waridina lil aza. Yung paghahanda ng pagkain ng mga namatayan para sa mga bisita na darating upang makiramay. So ito ay khilaf o taliwas sa sunnah. Kasi ang sunnah, ayon sa hadith na iniulat ni Jarir al-Bajali, sinabi niya, kunna nauddul ijtima'u ila ahlil mayyiti wa sani'atit ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. So dito, itinuturing daw nila ang pagtitipon doon sa mga namatayan at ang pagluluto ng pagkain para sa kanila bilang bahagi ng pakikiramay. So dito, bagaman tinukoy dito niyaha nga yung paghagulgol bilang pagluluksa sa namatay. Pero tinutukoy dito na niyaha, kumbaga yung sa konteksto ng pinahintulutang pagluluksa o pinahintulutang pakikiramay. So kapag merong namamatayan, ang magluluto yung kapitbahay. Pagluluto niya ng pagkain, yung namatayan. Hindi yung namatayan na nga tapos maabala pa sa pagluluto ng pagkain. Ito yung problema sa atin yung pagka namatayan. Sila pa yung maabala magluto ng pagkain. Wala na silang pampalibing Tapos magpapakain pa ng dami-daming tao. Kaya ginagawa nung iba para mabawi yung gastos. Nagpapasugal. Papasugal. Tapos yung sugal na yun, yung patay, tatagal yung isang buwan halos kasi hindi pa nababawi yung yung bayad sa punerarya. At ito matindi, yung barangay nakakita ng pagkakataon na kumita sa mga patay, nirerentahan nila ngayon yung mga patay. Nirerentahan nila yung patay. Kaya mayroong barangay sa amin, yung barangay 20 kasi kami sa Tondo Barangay 20. Katabi namin barangay 19. Yung barangay hall nila, hindi nawawalan ng patay yun. Araw-araw yun may patay. Hindi ililibing yun nakaburol doon hanggat walang bagong patay na darating. Kasi front nila yun para maging casino yung yung barangay hall. Front nila yun halwala yung chairman nila doon, ang palayaw, si Taga. Kasi mga tao sa amin doon, may mga code name yun doon yung tatay ni Abdullah Pinulyar, yung tatay niya si Bogart. Hindi ko na naabutan yung patay na siya hindi ko na naabutan yun, pero yun daw talaga yung gago dun sa amin, si Bogart. So yung mga ginagawa nilang negosyo, yung patay. So dito sa atin, walang ganun. So tayo, halimbawa, merong mamamatayan, tayo yung magluluto para sa namatayan, para makapag-focus sila sa kanilang pagluluksa, inshallah. Ihanda nila iba pang mga bagay. Kasi ang namatayan, marami silang poproblemahin actually. Siguro hindi pa kayo namatayan ng malapit na kamag-anak o naranasan nyo ng may mamatay na malapit na kamag-anak. Asikasuhin nyo yung mga kung sa Islam yung mga yung pamana, unang-una. Asikasuhin ng mga namatayan yung kanyang pamana. Meron ba siya mga naipon na ari-arian, titipunin nila yun, i-accounting nila yun.
Tapos yung mga utang niya, hanapin niya kung sino-sino yung mga pinagkakautangan niya, mga ganong bagay, ay mga gamit niya, iipunin. At actually, mga gamit ng patay, may tradisyon yung mga Maranao na yung pag namatay yung tao, pinamimigay yung mga gamit. Yung namatay si Bukay, ang pangalan nun. Yung sinaindasan, yung nadisgrasya sila, si Jamil. Di ba yung mga damit nung binigay sa atin, 3 polo shirt nung binigay sa akin, bagong-bago pa tinanggap ko, hindi ko pa alam Pero mali pala yun. Dapat pala, pag may mamatay, yung damit niya hindi pwedeng ipapamigay kasi bahagi yun ng kanyang kayamanan. Ang pwedeng tumanggap nun, yung tagapagmana niya. Pero siguro, maaaring mangyari din naman na nahati-hati na yung pamana, tapos yung nakatanggap ng pamanang gano'n, yung asawa niya, halimbawa, ayaw na niya makita yung damit na yung pinamigay na niya. So, pwede siguro. Pero yung bago pa mahati yung mana, ipapamigay mo na yung mga gamit niya kasi may superstition, yun ang masama. Isipin mo, malas ng damit na to kasi sa kamag-anak niya na namatay, baka mumultuhin siya. Lalo mas masahol yun na maling pag-unawa. So, hindi pwede. So, dapat yung mga kapitbahay, sila yung magmamalasakit sa namatayan. Pangatlo, tikrarot ta'ziya. So, yung ibang tao pa ulit-ulit sila na nagtata'ziya. So, nag-message na, tapos pupunta pa dun sa kanila. So, pwede siguro, nag-message ka, tapos pagpunta mo dun, nagta'ziya ka ulit, pwede siguro. Pero araw-araw ka nandun, sapat na yung isa. Sapat na yung isa na ta'ziya. Siguro yung kuffar, araw-araw nandun, makikisugal makikikape. Pero yung Muslim, sapat na yung minsan inshallah. Faba'dan nasi yadhabu ila ahlil mayyiti akthar min marratin wa yu'zihim. Merong mga tao na paulit-ulit nilang pinupuntahan yung pamilya nung namatayan at nakikiramay sa kanila. Wal aslu an takuna ta'ziyatu marratan wahida. Ang asal, ayon sa sunna, isang beses lang yung ta'ziya. Isang beses lang yung ta'ziya. Walakin idha kana al-qasdu min tikrariha at tadkiru wal amru bis sabri war rida bi qada'illahi wa qadrihi fala ba'sa. Pero kung yung layunin sa pag-uulit-ulit mo ng pagdalaw sa kanila ay para paalalahanan sila, lalo na kung malapit kang kamag-anak. Halimbawa, kapatid mo yung namatayan o tatay mo, nanay mo yung namatayan, paalalahanan mo sila, mas marapat, mas pwede na paulit-ulit ka magpapaalala, na paalalahanan mo sila, utusan mo sila magtiis, at tanggapin ang pagtatakda ni Allah at kanyang mga ipinatupad. Walang problema rito. Wa amma in kana tikraruha li ghairi hadal qasd fala yanbaghi. Pero kung dahilan ng pag-uulit-ulit mo ng pagdalaw doon sa namatayan o pakikiramay, hindi na pwede ito. Liadami thubudi dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. So walang napagtibay na ganito mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasama radhiyallahu anhum. Wasunnatu an ya'mala aqribaul mayyiti wa jiranuhu li ahlil mayyiti ta'aman. Ito na yung mga sunna ngayon. So merong 3 na nabanggit na nagiging paglabag ng mga tao. Pero naalala ko pala din tungkol dun sa ilaw. So nabanggit dito, di ba, yung ibang mga tao nagtitipon sila tapos maraming ilaw. Ang tinutukoy dito na ilaw yung dekorasyon sa kanilang pagtitipon. Tapos ando na nga yung tarpaulin, yung picture nung namatay na parang ginawa na nilang bayani, yun ang bawal. Pero sa Saudi Arabia nga, yung pinahintulutan na kapag may namamatayan, naglalagay sila ng ilaw sa labas para lang maging palatandaan na doon yung bahay na hinahanap nung halimbawang pupunta doon ng nakamag-anak ng mga namatayan, para madaling makita. Pero walang kahalo doon na paniniwala o iba pang mga gawain. So yung sunna, yung mga kamag-anak o yung mga kapitbahay ang maghahanda ng pagkain para sa namatayan. So merong hadith, iniulat ito ni Abu Dawud, isna'u li ali Ja'far ta'aman. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa mga sahaba, maghanda kayo para sa pamilya ni Ja'far ng pagkain. So si Ja'far, namatay nga siya dun sa labanan sa Mu'tah.
Naalala nyo yung labanan na kinukwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba yung nangyayari na para bang nakikita niya ito. At yung Mu'ta nasa Jordan, samantalang sila ay nasa Madina. So ilang daang kilometro yun, may mahigit 1,000 kilometro pa yung layo nila. Na kabilang doon sa patunay o mahimala na pagkakaalam, pagkakabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Al-Ghaib. Pero syempre sa pagkakataon na ito, yun nga, namatay na si Ja'far. Pero syempre, hindi ko alam hindi ko matiyak. Hindi ko alam kung naiuwi ba nila sa Madina yung bangkay ni Ja'far o inilibing na siya doon sa Mu'ta. Pero either way, yung mga kapitbahay at kamag-anak ni Ja'far, ang pinaghanda ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagkain. Faqad atahum amrun yushgiluhum. Ipaghandaan niyo sila ng pagkain dahil dumating sa kanilang isang bagay na nag-aabala sa kanila. Nagiging dahilan na sila maging abala. At yun nga, maraming ikakaabala yung namatayan. So hindi lang yung pagluluksa, so iba't ibang mga bagay pa na naiwan nung namatay. O atahum ma yushgiluhum. O yun nga, sa iba pang pagkakaulat, dumating sa kanilang isang bagay na nagdudulot na sila yung maging abala. At ito iba pang mga bagay may kinalaman sa pagluluksa. Amal buka'u wal husnu alal mayyiti fala ba'sa bihi wa yahsul fil galib. Yung pag-iyak at ang kalungkutan dahil sa namatay ay walang problema rito. At normal itong nangyayari. Normal na malulungkot yung tao o iiyak kapag mayroong namamatay. Minsan nga, hindi mo naman kaano-ano yung namatay. Malulungkot ka rin, di ba? Paano pa kaya kung kamag-anak mo na yung namatay, malapit mong kamag-anak. Wa huwa alladhi tamlihi at tabi'a duna takalluf. At ito nga yung nangyayari. At walang problema nga, walang pagsuway dito inshallah. Faqad bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi Ibrahim ihinamat. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umiyak o naiyak nang namatay ang kanyang anak na si Ibrahim. Nang ito ay yun nga namatay. Sinabi niya, innal ayna tadma. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Sinabi niya nang namatay si Ibrahim, tunay na ang mata ay naluluha. Wal kalbu yahzun, at ang puso ay nalulungkot. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. At wala tayong sasabihin tungkol sa kamatayan na yun nino man, liban na lamang sa anumang kinalulugdan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag may namatay, yung namatayan ay hindi sila pwedeng magsasabi ng anumang kamuhi-muhi kay Allah. At maraming pwedeng sabihin yung mga tao. Sasabihin ng tao, napakabata pa niya, bakit kinuha siya agad? Bakit siya pa? Ba't hindi na lang yung isa, yung namatay yung pasahero, ba't hindi na lang yung driver yung namatay? Sasabihin ng namatayan. Maraming mga ganung bagay. At yun ay pagpapakita ng kawalan ng kaluguran sa pagtatakda ni Allah. So yung ibig sabihin dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin lamang natin kapag tayo namatayan ay kung ano lang yung kalugod-lugod kay Allah inshallah. Walakin la yakunu dalika ala wajhi at tasakhut wal khaza wat tashakki. So pwede tayong magsasabi ng mga bagay-bagay o gagawa ng ilang mga bagay, pero hindi ito hahantong sa, yun nga, yung tasakhut, yung jaza at yung tasyakki. Hindi ito hahantong doon sa yung nagpapakita tayo ng pagkamuhi sa itinakda ni Allah o kaya nagpapakita tayo ng yung pagrereklamo sa mga itinakda ni Allah. Wa yuhramu an-nadabu wan-niyaha wa darbul khudud wa syaqqal juyub. At pinagbawal yung nadab at yung niyaha, ito yung paghagulgol sa pag-iyak. At yung paghampas ng tao sa kanyang pagsampal ng tao sa kanyang kanyang pisngi dahil sa kalungkutan, at yung pagpupunit ng damit na ginagawa nga rin talaga ng ilang mga kuffar, lalong-lalo na tuwing nang sila ay namamatayan. At lahat po ginagawa ng mga Shia. Lalo na ngayon, parating na naman yung Ashura. So gagawin na naman nila yung
bagay na yan. Yung sinasabi nila na kumbaga ginagawa nila bilang pagluluksa kay Al-Hussein at sa kanyang pamilya na napatay. So ganyan din kabilang doon sa nadab, syempre yung pagsusugat sa sarili. So bukod doon sa pagsampal, yung iba, hindi na nagkasya doon, sinusugatan din nila yung sarili nila. Yun nga, kaya meron sila mga kutsilyo, pati baby, inihiwa yung noo eh. Yung bumbunan ng baby, inihiwa. So, sino matinong tao ang gagawa nun? Sino matinong tao ang gagawa nun? So, merong hadith, iniulat ito nina Imam al-Bukhari at Imam Muslim, laysa minna man latamal khudud wa syakkal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Hindi kabilang sa atin ang sino mang sumasampal sa pisngi, umupunit sa damit, o kaya ay nagtatawag sa pamagitan ng pagtawag ng paraan ng jahiliyah, sa paraan ng kamangmangan, paraan na hindi Islamiko. Ibig sabihin dito sa da'awal jahiliyah, ito yung yun na yung mga panaghoy, yung mga sinasabi ng mga tao na walang batayan sa Islam, na nagpapakita nga ng kanilang pagrereklamo o kawalan nila ng pagtanggap o pagtutol nila sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, kakaulihi, ya wayla, ya thubura, wa ma ashbaha dhalik. Ito mga wikang Arabic ito ng mga kasabihan na kasawian sa akin at mga kung ano pang bagay, o parang sinasabi nila yung nawasak o nawasak na ako. Kumbaga sa Tagalog, parang yung ang pagsasabi, bakit ako pa, bakit siya pa, o kaya sisisihin niya yung Diyos, sasabihin ng tao halimbawa, waliyadu billah, wala kang katarungang Diyos, bakit siya pa yung kinuha mo, ba't yung gwapo pa yung kinuha mo, di na lang yung pangit, yung kinuha mo yung pangit na lang sana, mga bagay na ganon. So merong hadith uli, panghuli, iniulat ni Imam Muslim, an-naihatu idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alayha sirbalun min katran wa dar'un min jarab. Yung humahagulgol daw sa pagkamatay ni naman at na hindi nagbalik loob kay Allah bago siya mamatay, ay tatayo o haharap kay Allah sa araw ng paghuhukom. Tatayo o haharap kay Allah sa araw ng paghuhukom na meron siyang suot-suot na damit o yung serbal, kumbaga ito yung thobe, kumbaga yung thobe o kimon na gawa sa alkitran, min katran. Yung salitang alkitran, actually Arabic yun, alkitran, kasi unang nakagamit nun sa Europe yung mga Muslim sa Spain, at yung teknolohiya ng paggamit ng alkitran, ginaya lang yun ng mga Kastila, ng mga German, ng mga French, pero mga Muslim ang nakaimbento noon at nakatuklas ng ganong proseso. At siya nga ay susuotan din ng dara. Yung dara, kumbaga parang panlabas na damit, parang apron o armor na gawa sa jarab. At yung jarab, maradun ma'ruf wa huwa bitawrin ta'lu al-jald wa yakunu ma'aha hakka. Na ito raw yung jarab na tinutukoy dito, ito yung yung sakit, kumbaga sakit na kilala, parang yung hindi ko lang alam kung ito rin ba yung yung leprosy, yung ketong. So kumbaga babalutan na siya ng damit na mainit, alkitran, kasi alkitran dalawa yung nun yung asfalto kasi dalawa yung main na nun na component. Yung bato na
Yun na rin nga rin tinatawag nila na asfalto din tawag nila doon eh. Pero hinahaluan yun ng liquid. Yung liquid na yun yung alkitran. Nakapaghalo na ba kayo ng alkitran? Yung alkitran, yun yung liquid na hinahalo. Kapag makita kayo minsan nung yung nagsesemento sa kalsada, minsan madadaanan nyo, di ba? Meron silang drum na iniinit. Yung mainit na yun na itim, galing yun sa residue yun ng oil refinery. Yung alkitran na yun. Tapos yung bato dumidikit, parang nagiging pandikit siya doon sa bato at yung resulta nila, yun ay tinatawag na asfalto. Ang galing nga nung asfalto. Pwede siyang ma-recycle, di ba sa Saudi? Kinakayod yung asfalto, tapos didikitan lang din uli yun. Ayun, nakalatag na naman yun sa kalsada. Magaling yung pagkakaimbento ng asfalto, mashallah. So, meron na siyang damit na mainit at meron pa siyang, kumbaga, panlabas pa na damit na may sakit. Kumbaga, dobleng parusa, waliyadu billah. So, ito yung panghuling bahagi ng ta'ziyah, alhamdulillah. So, next week, simulan na natin Kitabuz Zakah, inshallah. So, dadaanan lang natin ito ng pahapyaw. Hindi tayo masyadong papalalim dito kasi wala rin ako masyadong alam talaga sa zakah, sa totoo lang. Buong buhay ko, isang beses lang ako nagbayad ng zakah. Isang beses lang ako nakapagbayad ng zakah. Kailan ba yun? Nandito ako noon 2022 yata. Huling beses ako nakapagbayad ng zakah. Kasi may nakaipon ako noon medyo matipid ako noon nandito na ako Alhamdulillah. Kasi yung gulay, pinupulot lang. May benepisyo actually yung pagtira sa bundok. Alhamdulillah. Nung nasa pa ako, nasa Davao, dun sa Caloocan, ang daming mall dun maingganyo ka mag-mall Linggo-linggo, pag day off, nagmo-mall kami. Gagastos kami dun ng mahina 1,000 kada araw. Kaya kinocompute ko. Sa isang buwan, merong 52 na linggo. Kung hindi pala ako nag-mall ng isang taon, meron ako 52,000. Dito, walang mapupuntahan. Kaya nakaipon talaga ako noon. Yun, first time ko makapagbayad ng zakah. Yun issue ba? So itong zakah, inshallah, dadaanan lang natin kung saan sa napunta. Hindi, yun yung kaya dapat malinaw din natin yung zakah. Kasi ang zakah, akala ng mga tao, pangpatayo ng masjid, pang da'wa, pero hindi. Ang zakah ay para sa tao. Ngayon yung tao na binigyan mo, kung gusto niyang pampatayo sa masjid, bahala siya. Pero ikaw yung zakah mo, ibibigay mo sa Islamic Center o gamitin nyo pang da'wa, pambayad ng kuryente, pang tayo ng masjid, hindi pwede. Ibibigay siya ng personal sa tao para tugunan ng tao yung kanyang mga pangangailangan, inshallah. Anyway, malilinaw pa natin yan, inshallah. Marami tayong matututunan dito sa Kitabuz Zakah, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.